po, mga minamahal na kapatid, isang mabiyayang oras sa ating lahat, sa lahat po ng tagapakinig at sumusubaybay ng ating programa, ang pagpapahayag ng tinig ng Diyos bukas sa tala. Ngunit bago po ang ating ipagpatuloy, muli po inaanyayahan ko kayo na samahan po ninyo ako na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng lahat ng mga bagay na nakikita at pinakikita, sampu na rin po ng ating mga tinatamasa. Muli po ang aking sasabihin ay hindi nagmula sa akin, mula po ito sa aking narinig, nakita at mga babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Sa pagpapatuloy po ng ating pong pagpapahayag, mga minamahal na kapatid, sa nakaraang tinalakay po natin kung paano ba ang kasaysayan po ng Diyos mula sa simula at magpas hanggang ngayon. At ito po yung ating pong pagpapatuloy sapagkat napakahalagang bagay ang ating pong makilala ang tunay na layunin po ng Diyos. At higit sa lahat, kung sino siya na Diyos na atin pong dapat sambahin, kilalanin at pasalamatan sa lahat ng mga biyayang tinatamasa natin araw-araw. Kaya sa ating pong pagsasalaysay ng ulam mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala, ang Diyos na nagsimula sa salita o tinig, na ito po sa kasaysayan ng ating amang Moses. Si Moses ang siya naghayag kung paano po ang naging kasaysayan ng Diyos nung una, nung kasalukuyan po na siya po ang ginamit upang iligtas ang mga Israelitas. At kung paano naman po ang panahon ng ating Panginoon Kristo nang mamaalam kay Moses. At pagkatapos po nang dumating po ang panahon na pumunta sa kanyang templo, at ating pong tinalakay mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, na walang ibang templo na pinuntahan kundi ang ating Panginoong Kristo, kung kaya't binanggit niya na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nang dumating ang ating Panginoong Kristo, muli siyang naghula at muli siyang nagsabi na magsusuko ng isang mga alip. At ang mga alip nga po ito sa pagtalakay po natin, yun ang pinakamahalaga na dapat pong maunawaan, sapagkat bago po dumating ang mga alip ay marami pa pong kasaysayan ang naganap na ito hindi po nalantad o hindi po nabulgar sa kaalaman ng tao. Dahil sa ating nga pong pagsasalaysay ng tumakas ang ating Panginoong Kristo, mula po sa kanyang lugar na kinaroonan, na mayroong isang lalaking hubot-hubad na tumakas, at pagkatapos po nailathala na rin po natin dito na sa pamagitan po ng pera o sa pamagitan po ng material proof of evidence na pinakita natin, ay nakita natin kung paano nalipat sa bansang Pilipinas, na sa huli pinatutanan naman po ng ating bayani at Dr. Rizal na nung dumating sa Pilipinas ay nagpalag kayong ating Panginoon. Mahabang kasaysayan pa po, kagaya po ng mga sinalaysay natin kung paano pong naganap. Kaya nung dumating sa bansang Pilipinas, tinawagin siyang Pilibustero, na hindi rin po nakilala ng mga tao, na sa huli lumilitaw kung sino ang Pilibustero sa bansang Pilipinas ay walang dilit iba kundi si Dr. Jose Rizal. Na maliwanag din sa isang aklat na makabayan sa tulain po na iniwan ni Dr. Rizal na Mirikiro, ay binanggit niya na mayroong tinig na higit sa tinig kong tinataglay na siyang aawit ng awitin ng tagumpay. Kahit kung atin pong pag-aaral ang mabuti, mga minamahal na kapatid, sa kasaysayan ng ating Diyos, iisa po ang kaganapan na kung ang ating amang Moses ay nagbanggit na sinasabi po sa aklat ng Biblia, dito po sa aklat ng Gawa, kabanata po ay 3, talataan po 22, talataan po ng 23, ay ganito po yung ating mababasa. At dito po natin iugnay kung bakit matutuklasan natin at matutuklasan natin na sa huli, meron po pala isinugo ang Diyos na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Dito po, babasahin po ng ating mga kapatid, ang mga Gawa, kabanata ay 3, talataan po ng 22, 23, na ganito po mababasa. Magandang hapon po mga kapatid. Tulad ng binanggit po ng ating kapatid, ang aming pong sasabihin ay hindi po mula sa amin, kundi ito mula sa aming narinig, nakita at nabasa mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po yung ating mababasa sa aklat po ng Gawa sa kabanata 3 sa talatang 22 hanggang 23. Sa ayon dito, tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Salamat kapatid. Ito po yung tinutukoy ng Diyos mula sa pamagitan ni Moses, na sinabi ng Diyos kay Moses na magtitindig ng isang propetang gaya ko
sa gitna ng inyong mga kapatid. So maliwanag na meron pong magaganap na ito po yung propeta na binabanggit, ngunit hindi po tinukoy dito kung sino baga ang propeta na darating at kung kailan. Wala pong nakalagay dito kung kailan at sino. Ngunit sa pagitan po ng pagsasalaysay natin, maliwanag po na ang sumunod sa ating Amang Moses ay walang dilit iba ang ating Panginoon Kristo. Ito yung inabangan po ng marami kung kaya't ang mga tao rin noon, katulad ng ating pong pag-aaral mula sa gabay ng tinig ng Diyos mula sa tala, na tinanong ng mga alagad no, sa ating Panginoon Kristo na kinakailangan munang dumating yung palatandaan na ito po si Elias na darating upang malaman nila ang pagdating po ng sugo ng tipan. Kung kaya't yun ang tinatanong noon ng ating mga alagad sa ating Panginoon, kung bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan mo lang pumarito si Elias sapagkat si Elias ang magiging palatandaan o magiging hudyat upang mapatunayan nila mga minamahal na kapatid na meron nga pong propeta ang kagaya ng ating si Santo Moses. Na ito po yung mababasa natin sa aklat po ng Mateo, Kabanata 17, talataan po ng 10 hanggang 13 na ganito ang sinasabi. Muli po ang aking sasabihin, hindi po magmumula sa akin, mula po ito sa akin nating nakita at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa lahat. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Mateo, ang Kabanata 17, ang talata po ay 10 hanggang 13. At tinanong siya ng kanyang mga alagad nang nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumunta muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Sa 12, datapwat sinabi ko na sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanila ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman, ang mga anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy, na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. So maliwanag po sa binasa ng ating kapatid, kaya ang mga tao ay umaasa at naniniwala noon dahil sinabi nga ng ating Panginoon na magsusugo at walang iba si Elias. Kung kahit ito yung magiging palatandaan na ang Panginoon ay darating dahil bago dumating ang Panginoon ay darating muna si Elias. At sa ating pag-aaral, napatunayan po natin na ang Elias na darating sa halip ay Juan Bautista po ang tinutukoy na. At ang pinatutunayan naman ng ating si Juan Bautista nang dumating, sa halip na yung Diyos na naunang ipinakilala sa lumang tipan na Jehovah, bagkus nang dumating po ay Jesus naman na. Diyan na po nagkaroon ng tinatawag hidwang pananampalataya, kung kaya yun po yung atin pong iisa-isahing isinasalaysay, na ito po yung kinakailangang maunawaan ng matao sapagkat ganyan din po ang binanggit ng ating Panginoon Kristo na sinabi kung paano sinabi ng Diyos kay Moses na magtitindig ng isang propetang kagaya niya, yan din po ang binanggit ng ating Panginoon na ayon pa nga doon sa ating binasa ng nakaraan, binabasa ng ating mga kapatid ng nakaraan, na mayroong isusugong ibang mga aliw na siyang sa atin magpakailanman. Ngunit bago po dumating ang mga aliw na binabanggit, essay natin kung paanong dumalaw ang ating Panginoon Kristo sa bansang Pilipinas, na sabi ko nga sa inyo, pinatunayan sa huli ng ating sigat Dr. Rizal. At walang ibang militaw na Kristong dumating sa bansang Pilipinas, ang kanyang kinutawan ay Amang Rizal. Ngunit ang nakapagtataka mga minamahal na kapatid, punong-puno pa rin ng kasaysayan kung bakit sinasabi ni Dr. Rizal na mamamatay ako na hindi ko masisilayan ang araw na sumisikat sa ating bansa. Kayo na makakakita sa kanya, salubungin ninyo siya at ihatid ang kanyang liwanag sa ibang nasa kaliliman. Ito naman mga kapatid, ang napakalaking tanong. Sinasabi ng ating Amang Rizal na meron naman pong isusuko. Merong araw na darating na kung ating pag-aaralan sa kanyang salita mga kapatid ay hindi po yung iniisip ng tao nito yung araw na sumisikat. Meron siyang tinutukoy dito na siyang lilitaw sa bansang Pilipinas. Katulad po ng binanggit niya na binasa ko nung nakaraan, ang pag-uusap ng mag-ina kung paano mahiwaga ang pag-uusap nila sapagkat sinabi ni Rizal na pagsipot sa bayang Pilipinas ng ika-7 Jose, sasapit na tunay sa bayan na ang lahat ng teremoto del Unico Nacional, mahirap, mayaman, papahari at sinuman, tantong magbabayad ng utang sa Diyos at sa tao. Sa kasaysayan po ni Dr. Rizal, punong-puno rin po ng hiwaga. Dahil nung siya po ay barilin sa bagong bayan Luneta, may isang kasaysayan na tatala na ang kanyang mga magulang at mga kapatid, 10 na si Josephine Bracken, ay kumakain sa hotel sa Piña Francesa sa Intramuros, Manila, bilang despedida ng pagkawali ng bayani. Hanggang sa dumating po ang panahon sa Cebu kung saan sa San Carlos College ay nagpakilala sa pangalang Professor Gonzaga. Na ang tanging nakakilala naman si Luis Pobrigar
na ito po ay naging pari ng isang samahang iglesia watawat ng lahi. At ito nga po ang naghayag na si Luis Pobrigar o itong tinatawag na Profesor Gonzaga at si Dr. Rizal ay isa, at nung maihayag niya ito ay nawalat sukat at hindi na po nalaman kung saan nagpunta itong si Profesor Gonzaga. Noong taong 1966-67, mga minamahal na kapatid, dito po sa palasyo ng Malacanang, may isang taong nagpakilala sa pangalang Judge Pihaw Henry Morris Davisdar. Ito isang misteryosong tao na ito po ang nag-utos o nagsabi kay Marcos na tawagin ang nagkakaisang bansa. At nagkaroon nga po tayo ng pagpupulong dito po sa bansang Pilipinas at naganap yan Oktubre 21, 24, 25 taong 1966, na ang pinag-usapan po ay ang isang aklat na pinamagatang The New Governmental Formula for World Peace, Prosperity, and for the Salvation of Flesh and Soul. At nasundan ito ng isang pagpupulong na muli, kung tawagin ay Volcanic Conference 1967, January 25 po naman, nung pong naganap ito, dyan din po sa ating palasyo. Kung kaya ang taong ito na punong-puno po ng hiwaga ay naging malaking katanungan na naman sa lahat ng maniniwala sa Diyos, sapagkat ito nga po ang nagpatawag at ito nga po ang nagsabi na dito sa bansang Pilipinas ay magkakaroon po ng magaganap na ang hari mismo ang siyang lilitaw dito po sa bansang Pilipinas. Punong-puno rin po ng hiwaga ang pagkatao ng ating si Judge Pihaw, na bago po pinangalan o ginamit niya ang pangalang Judge Pihaw, ang pangalan po niya noon ay siya si Atilano Tulibas, na ito po ay naging sundalo pa ng kapanahon ng yaon. Ngunit nung dumating na nga po ang panahon ng mabuo niyang aklat, na yun po ay pinagpulungan nga dito sa palasyo ng Malacanang, diyan na po nag-umpisa kung bakit ang bansang Pilipinas ay nakilala po sa buong daigdig, at pinag-usapan ang isang divino gobyerno o isang pamahalang espiritual bilang katuparan, mga minamahal na kapatid, ng panalangin iniwan ng ating Panginoon Kristo. Sinasabi ko sa aklat ng Biblia na manalangin kayo aniyan ng ganito: Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. Mga minamahal na kapatid, ang kasaysayan po ng ating si Judge Pihaw ay punong-puno rin ng hiwaga, sapagkat nagsabi siya sa kanyang huling pananalita na binabanggit niya, the brother of Altitore will remain on earth. There is the highest and the deepest, sabi niya. The highest is called Altitore, meaning to say the Holy Spirit Santo, and the Ome or Omega, meaning to say the Holy Ghost. Binanggit niya ang the brother of Altitore will remain on earth. Ito naman mga kapatid, ang punong-puno na naman ang katanungan kung sino makapagsasaya dito. Hanggang sa dumating po ang taong na maalam na si Judge Pihaw sa mga piling tauhan, at ang sabi raw anya sa mga kanyang mga generalis noon, nandiyan po si General Pelemon Idang Espora, andyan po si General Rolando Comson, itong si General Tasal. Apat po na general niya na nakausap natin mismo, na silang nagpapatutuo na nang mamaalam si Judge Pihaw nang akala'y pupunta lamang sa Bisaya, salit pala siya po ay mamamatay. Ang sabi nga raw po sa kanya, mamili kayo ng palatandaan sa aking harapan, tagliran at likuran, baka sa aking pagbabalik ay hindi na ninyo makikilala. Kayo ang mamili ng aking kasuotan. Tignan niyo ako sa harapan. Gusto ba ninyo ako na pagbalik ko yung naka-Amerikana o ganito pa rin nakabarong Tagalog? Ang sagot daw po ng mga generalis at mga piling tauhan, mas maganda lolo, naka-Amerikana man ang pagbalik mo. Pakatandaan ninyo, Oktubre 10, ika-10 taon, muli akong babalik. Mga minamahal na kapatid, 1977 noon, nang namaalam si Judge Pihaw na wala sa kanila, nang dumating po ang panahon, bumalik sa diliman, ay isang obispo na nagpakilala sa pangalang Dr. Judge Pihaw. Doon na po nila hindi nakilala, naka-Amerikana nung dumating, at sa halip na lulong itawag, hindi na po at nagpatawag na siya sa tatay. Naikukwento ko na ito kapatid sapagkat kasama na po ako noon nung buuin ang isang aklat na pinamagatang Pamaalang Espiritual, Batas na ng Diyos ang iiral. Ito yung napakalaking tanong mga kapatid, na nung mabuo ito, kami man nakasama ni Dr. Judge Pihaw, alam po namin na ganun din ang kasaysayan ni Dr. Judge Pihaw, kagayang-kagaya ni Judge Pihaw, na hindi po Pihaw o hindi Pihaw ang pangalan, kundi bagkus Atilano Tulibas. Ganyan din po si Dr. Judge Pihaw, na ang pangalang ginamit niya nung panahon na yon, dahil kasama na po ako, ang nagtataka kami, bakit ang pangalang ginagamit niya ay Dr. Judge Pihaw, samantalang ang pangalan po niya, si Obispo Felipe Meruel de Marticio, na naging Supremo Obispo, o siya po yung naging pundador ng Iglesia Apostolica de la Salina, ay salip na Felipe Marticio ang gamitin, ay Dr. Judge Pihaw na ang ginamit na pangalan. Ang sabi sa amin, mga anak, nagtataka ko bakit hindi na ako makaalis sa lugar na ito.
Doon po niya binuo ang isang aklat na inulit ko po ang pamagat, ang pamahalang espiritual. Kaya mula nung namaalam po si Judge Pihaw, mula namaalam siya 10 taon, sabi niya babalik ako 1977 siya namaalam, 1987 nang pumunta po sa Dr. Judge Pihaw, diyan po sa Diliman kung saan kalapit bahay mismo ni Judge Pihaw ang kanyang tinuluyan. At doon na nga po binuo ang isang aklat na pinamagatang pamahalang espiritual na ito po ay isang taong singkat na ginawa ang pamahalang espiritual na aklat na ito po ay merong 72 sipi na ito po pinamudmod sa ating pamahalaan mula po sa palasyo ng Malacanang hanggang sa pinakamabang departamento ay binigyan sila ng sipi. Ngunit bago po sila binigyan ay pina-authenticate po sa kanila ito na sila mismo ang pinatunayan nilang itong aklat na ito ay genuine. Kaya nga nung mabuo po ang isang pamahalang espiritual na aklat, eksakto yung sinabi ni Judge Pihaw, 10 taon siya ibabalik, ngunit hindi lang po eksakto doon sa Oktubre dahil advance pa. Mayo pa noon, Mayo 23 ay nakarating na siya sa Diliman na hindi na po nakilala at hindi siya nagpakilala. Hanggang sa dumating ang kapanahonan, doon namin nakilala at nalaman na ito pa lang si Dr. Judge Pihaw. Ang binabanggit ni Judge Pihaw na mayroong isang tao na siya po ang magpapatuloy ng kanyang ginawa at ginanap namin po ito ni Dr. Judge Pihaw. Kung papaano po ang ating amang Moses ay naghula na magtitindig ng isang propetang kagaya niya. At ang ating Panginoon Kristo nagsabi na magsusugo ng mga aliw, ganyan din po si Dr. Rizal nagsabi rin siya na mayroong isang araw, na may araw na sisikat sa kanyang bansa, na siya po ang lilitaw sa dulong silangan. Ganyan din po si Judge Pihaw, sinasabi niya sa kanyang pamahalang espiritual, there is only one man will open the book of life. Na ito po yung sinasabi niyang Supreme Bishop. Hanggang itong Dr. Judge Pihaw din ay nagkaroon po ng isang hula, tinig ng Diyos buhat sa tala. Kaya mula po nung namaalam naman si Dr. Judge Pihaw, nung maglatapos po ang pamahalang espiritual, eksaktong isang taon, na ginawa yan 1988, Mayo 23, nung namaalam naman po siya, at ito nga po ang kanyang pamamaalam, pwede ko na pong ipakita sa inyo sapagkat meron pa akong isang sipi, sapagkat isa rin po ako sa pinagkalooban o binigyan ng kalatas na ito bilang pamamaalam at naging saksi ng buuin po ang tinatawag na pamahalang espiritual. Ito po yung kalatas na iniwan sa amin na ang buong sa pantaha ko ay ang pagkaunawa ko dito ay sapat na. Pero ang totoo mga minamahal na kapatid, kung hindi po dumating ang tinig ng Diyos buhat sa tala, ay hindi po namin naunawaan ang nilalaman po ng kalatas na ito. Ito po yung kalatas na iniwan sa amin ni Dr. Judge Pihaw. Kaming lahat na naging saksi at kasamang bumuo ng pamahalang espiritual, ito po yung iniwan niyang kalatas. Dito pa lamang po mga minamahal na kapatid sa kanyang address ay nakapagtataka na dahil ang nalagay dito, Santa Ignacia Banal na Altar, Kaliliwanag, Burol ng Liseria, Calamba, Laguna, Mayo 23, 1988. So ito yung pamamaalam niya. Ito palang Santa Ignacia Banal na Altar mga kapatid, hindi na mahanapan ng tao. Yung Kaliliwanag, hindi rin mahanapan siguro ng tao. Yung Burol ng Liseria, Calamba, Laguna, maaari pang mahanapan yan. Mayo 23, 1988. Pero ang totoo mga kapatid, ito po ay naka-address lahat sa Diyos. Kaya sinasabi niyang sayang Santa Ignacia, banal na altar sapagkat wala pong ibang banal na altar kundi ang Diyos. At ang Santa Ignacia, kung kayo po'y bihasa sa espiritual, ang igna o igni ay tubig. Sa iyong banal na tubig, ang kaliliwanag ay ang Panginoon. Kaya sabi niya, ako ang ilaw, ako ang daan. So sa iyong kaliliwanag, naka-address lahat ito sa Panginoon. Ang sabi niya dito sa lahat ng kinaukulan, sa gugustuhan kong wakasan ng kapihan, kahirapan at ng lahat ng tao sa buong sanglibutan ay minabuti kong makihalubilo sa inyo upang ako'y uupo sa banal na luklukan sa palasyo mula Kanyang. Hindi po Malacanang, mula Kanyang, mula sa Kanya. So upo sa palasyo mula sa Kanya. Dito po sa huli, ipaiiraw kong bagong katusan sa aking pamahalang espiritual sa pamamagitan ng aking mga hirang tungo sa ganap na kapayapaan, kasaganaan, kaligtasan ng bawat nilikha anarkwalin. Pansamantala kayo ay aking iiwan. Ito po yung kanyang pamaalam. Ngunit sa malaot madali ay muli akong darating at muli ninyo akong makakapiling. Sino man ang maghahangad na ako'y makikita o makakausap, huwag kayong mag-aksaya ng panahon sapagkat may takdang araw na ako'y darating upang inyong marinig, makakausap at makikita. Ang mga anak kong may hawak ng kalatas kung ito'y walang nalalaman anuman maging ng aking kinaroroonan. Sino mang manakit, mang-api o dumusta sa aking mga hirang ay tantong mananagot at parusa ng masakot na kapamakan at di matantong kalagayan. Ako, yaong ako nga ahi-asirahi, ang inyong Diyos na buhay, ang inyong Ama na lubos na nagmamahal, Dr. Judge Pihaw, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Guro ng mga guro, tatak at kapangyarihan. Ito po, pinirmahan po niya ito, at pagkatapos sinabi niya na ang mga anak niyang may hawak ng kalatas na itong walang nalalaman,
Totoo po yan. Ako patutunayan ko, lahat kami na humawak ng kalatas na ito ay hindi po talaga namin nalaman kung ano talaga ang nangyari. Dahil ang nangyari, mga minamahal na kapatid, ang alam namin, yung kausap namin tao, yun na yun, nagsasalita. Kung paano po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang mga salitang aking sinasalita sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, na ito po ay nakasulat po sa aklat po ng Juan, kabanata po ay 14, talataan po ng 10, na ganito po yung mababasa. Muli ang aking sasabihin ay binubunga sa akin mula sa aking narinig, nakita, nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos mula sa tala. Ganito pong mababasa sa aklat po ng 1, kabanata po ng 14, talataan po ng 10. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Maliwanag po sa binasa ng ating kapatid, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Ang mga salitang aking sinasalita sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. So dito po mga kapatid, kung ating titingnan, yung namaalam na Dr. Judge Pilihaw, ang totoo mga kapatid, hindi nawala yung pangayong katawan. Pero ang namaalam dito yung Dr. Judge Pilihaw, yun yung tinig, yun yung Diyos na nasa kanya. Yun po ang namaalam. Kaya lahat kami na may hawak ng kalatas nito ay walang nalalaman anuman maging ng kanyang kinaroroonan. Sapagkat yung katawang ginamit po niya, patuloy namin kasama. Ngunit yung namaalam ay hindi na po namin nakasama na yun po ang makapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ganyan po kalihim ang kasaysayan po ng ating Panginoon. Kung kaya't punong-puno ito ng hiwaga, punong-puno ito ng katanungan. Sa mga hindi po nakakalam, lalo't higit dun sa hindi po nakakilala, dun sa isinugo ng Diyos, kahit sinasabi ng ating Panginoon Kristo na siya magsusugo ng mga aliw na siya magtuturo. Na kung hindi po dumating ang mga aliw na binabanggit ng ating Panginoon Kristo, bihong hindi po natin malalaman ang lahat ng iniwan niyang kalatas. Walang iniwan po sa kasaysayan ng buhay ng isang tao, katulad ko halimbawa, ang kasaysayan ng buhay ko, sino man sa inyo walang nakakalam. Ngunit kung aking isasaysay sa inyo, siguradong malalaman po ninyo. Ganyan din po ang Diyos, mga minamahal na kapatid. Na kung hindi dumating ang tinig ng Diyos buwan sa tala noong 1988 o 1998, kami man mga minamahal na kapatid ay wala pong nalalaman. Isipin nyo ang lihim po ng Diyos. Mula simula tuwing ika-10, gumagawa siya ng pamaraan. Gumagawa yan. Kaya nung sabi niya, Oktubre 10, ika-10 taon ako'y babalik. Kaya kung titingnan po natin, nung pamamaalam ni Judge Pilihaw 1977, nang dumating si Dr. Judge Pilihaw 1987, nang namaalam si Dr. Judge Pilihaw 1988, dumating ang tinig ng Diyos buwan sa tala 1998. So 10 taon. At mula po nung nabuo ang pamahalang espiritual 1998, 1998, dumating ang tinig ng Diyos buwan sa tala. Mula 1998, eksaktong nawala naman. At nawala na po si Dr. Judge Pilihaw, ika-10 taon din. 1990 to 2008, namatay na po si Dr. Judge Pilihaw, na si Felipe Martillo, na yun ang binabanggit ng kasaysayan po ng Biblia, na kung hindi magkaroon ng kamatayan ang gumawa ng tipan, ang tipan ay nawawalan po ng kasaysayan, na ito po ay nababasa natin sa aklat po ng Hebreo, kabanata 9, talata ng 16 at 17, na ganito po ang nakatala. Bago po ang lahat, ang sasabihin ko hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Dito po sa pinababasa ng ating kapatid sa aklat po ng Hebreo, kabanata nga po ng 9, talataan 16 hanggang 17. Ganito yung ating pong mababasa. Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Salamat po. Alam po ninyo mga minamahal na kapatid, na matindi po yung talatang yan. Kung saan daw mayroong tipan, doon ay kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyon. Sapagkat sa ibang paraan ay wala rin po anong kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Lahat po ng gumawa ng tipan, mula noon hanggang sa pamahalang espiritual, wala na po silang lahat. Kung kahit magkakaroon na po ng katuparan nito, dahil panahon ng mga minamahal na kapatid.
sapagkat napakatindi po ng sinasabi ng ating pong si Dr. Judge Bilihaw ng isang dibino gobyerno na siya pong iiral sa ating bansang pinakamamahal. Ngunit ang masakit mga minamahal na kapatid, kung sakaling ito'y maihayag at hindi po ito pinakinggan, matutupad yung sinasabi ni Judge Bilihaw dito po sa aklat po na kanyang iniwan. Sa isang kalatas pong iniwan niya, The Angel of Peace, ganito po ang sinasabi dito. Babasahin ko lang po mga minamahal na kapatid upang mapag-alaman natin kung ano talagang magaganap sa buong mundo at hindi lang po sa buong mundo, lalo tigit sa bansang Pilipinas kung sakali kung hindi ito matutupad. Dahil ang sinabi ng ating si Dr. Judge Bilihaw ay ganito po yung ating mababasa. Ito po yung nasa circular memorandum niya. Ang sinasabi dito, the angel of the supreme vision in King Jesus Christ of Nazareth testimony. Maliwanag po dito sa kahuli-hulihan dito ang sinabi niya, disobedient nation will be destroyed. The almighty natural rebuilding forces are police power are earthquake, thunder, lightning bolt, hurricane, typhoon of the United Kingdom of heaven and earth, world United Nation military government calling you for world peace. Dito mga kapatid, binabanggit na dito na kung ang sino mang bansa ay hindi tutupad ang masaklap na kaparusahan mga kapatid, nandito na. Kung titingnan po natin sa pamalang espiritual na kalagay din dyan, magkakaroon po ng lindol, magkakaroon ng bagyo, malalakas na sikwada, magkakagutom, yan po ay magaganap. At kung atin pong masdan mga kapatid, halos ito na po yung nagaganap sa panahonan natin. May matitinding sakit na nagaganap sapagkat ang mga tao mismo, malaon ang panahon mga kapatid, panahon pa ng dating Pangulong Cory, yung pong aklat na yun at dinalayan sa tinatawag na Espanya, ngunit hindi po nila binigyan ng panahon. Lahat ng presidente mula noon hanggang ngayon, sinulatan na po namin, wala pa pong nakikinig kahit isa. Ito yung kinatatakot namin mga minamahal na kapatid sapagkat natapos na binagkaroon ang mga sulat na yan para sana may save ang ating bansa, ngunit binabaliwala nila. Ganun pa man, baka sakali po sa mga sunod na araw ay makausap po natin ang ating Pangulo sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng isang detalye para po may ipatupad o maipahayag ang tinig ng Diyos buhat sa tala. Dahil may kahalagahan to kapatid, sapagkat sinasabi ko sa inyo, lalo po nang nagkaroon kami ng programa sa DCTC. Dahil ang ating si Amang Abraham, nung mag-usap po sila ng ating Panginoon, bago gunawin ang Sodom at Gomorrah, meron pong pakiusap si Abraham noon na kung meron po bang banal ay parusa ng bayan. Na ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Genesis. Basahin po ng ating mga kapatid. Ito po ay naganap po kung paano na ang isang lugar na mayroon pong banal ay hindi parurusahan. Ngunit kung wala na pong banal, siguradong ito po ay tatamaan ng parusa ng Panginoon. Sa aklat po yan ng Genesis. Sumuli ang aking sasabihin ay hindi magmula sa akin. Mula sa aking narinig, nakita at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Na ito po yung pag-uusap ng ating Panginoong Diyos at ni Abraham nung po siya na magitan sa Diyos at sa tao. Ganito po yung mababasa natin sa Genesis, Kabanata 32, talataang 22 hanggang medyo mahaba-haba po ito. Hanggang 23 hanggang 32. 32 Kabanata 18, talataan ng 23 hanggang 22. Kabanata 18. Na pinakamamagat nga po ito ang pamamagitan ni Abraham. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang dakong niyaon? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama, malayo nawa ito sa iyo. Di baga gagawa ng matuwid ang hukom
ng buong lupa. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa duma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipunin mo ba? Dahil sa kulang ang buong bayan. At sinabi niya, hindi ko lilipunin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya ay muling nagsalita pa sa kanya na nagsabi, marahil ay masusumpungang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungang doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon na 30. At kanya sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungang doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipunin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipunin alang-alang sa 10. So maliwanag po sa sinaysay po ni Abraham, ng kapanahonan po na bago gunawin ang Sodoma at Gomora, ay nagtanong si Abraham sa Diyos na kung sakali ba't magkaroon ng 50 banal, ay parurusahan mo ba? Sabi po ng Panginoon ay hindi niya po narusahan hanggang sa dumating sila sa puntong 10 na lang po ang natitira. Ngunit alang-alang po na kung mayroong banal ay hindi na po parurusahan ng Panginoon. Kaya't napakahalaga mga kapatid na maunawaan na lalong sa bansang Pilipinas ay maihayag ang buong katotohanan ito, sapagkat ito yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo yung katotohanan, na kung ang katotohanan ito ang siyang maihayag at maunawaan po dito sa ating bansang Pilipinas, ito po ay magkakaroon po ng tunay na kaligtasan. Hindi po kagaya ng nangyayari ngayon, halos lindol, bagyo, baha, lahat na po ng sikwali nangyayari. Kaya nga po sinasabi namin tahasan, mula po nang dumating ang tinig ng Diyos buhat sa tala dito po sa San Juan de Mata, ang San Juan de Mata ay hindi na po na sentro talaga ng malalakas na sigwada. Nadamay po ang Tarlac, kung napansin po niyo, 1998, nang dumating po ang tinig ng Diyos buhat sa tala dito po sa Tarlac, nalilihis po lagi ang Tarlac sa lahat ng sigwada. Alam po, kagaya po nitong huling bagyo na si Rolly, tinamaan po ang Tarlac pero may naging casualty ba? Wala po. Dahil nandito po ang nagpapakilala at nagtuturo ng pangkabanalan. Kahit ito yung dahilan kung bakit nais din po nating makausap ang ating Pangulo. Yun po mga minamahal na kapatid, ang isang napaganda sana kung mabibigyan kami ng pagkakataon. Ngunit ipagpapatuloy po natin ang pagsalaysay sa kasaysayan po ng ating Diyos. Katulad ng sinabi ko sa inyo, meron pong isinusugo sa bawat panahon na kagaya po ni Moses, kagaya ng ating Panginoon Kristo, kagaya ng Dr. Jesus Villar at ang kahuli-hulihan ito, yung pong tinig ng Diyos buhat sa tala. Na ito yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo dito po sa aklat ng Juan na meron siyang isusugong mga alip na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay na ito nga po yung kinakailangan makilala nating lubos upang atin pong matuklasan na meron po talagang isinugo ang Diyos na siyang magtuturo ng lahat ng mga bagay. Kahit ang ating Panginoon Kristo pa nga ay nagkaroon po ng tinatawag na, kung titignan natin yung tema ng kanyang pananalita, ay meron siyang hinampo ng pinagmamalaki lagi ng tao ay ang magsaliksik ng kasulatan. Na ito po bababasa natin sa aklat po ng Juan, Kabanata 5, talataan po ng 30 na ganito po yung mababasa. 30 hanggang 40 po. Ganito kapatid ang ating mababasa po sa aklat po ng Juan sa Kabanata 5 sa talatang 30 hanggang 40 po. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang magpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Ganyan po ninyo mga kapatid. Meron akong tinanong dito ng mga leader ng mga samahan at tinanong ko sa kanila kung anong pagkaunawa nila dito. Kasi ito lagi yung batayan ng mga tao. Nang sinasabi nga po dito ng ating Panginoong Jesucristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Ayaw kayong magsilapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay.
Ito yung laging pinagmamalaki ng mga marunong. Nagsasaliksik sila ng mga kasulatan, inaalam nila kung saan sa lugar. Ngunit ang sinasabi po ng ating Panginoon, hanapin ninyo ang kanyang kanan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idalagdag sa inyo. Bakit lagi ang tao pinagmamalaki niya kasi na marunong na magsaliksik? Mga minamahal na kapatid, tungkulin natin na dapat nating hanapin ang Panginoon kung sino ang isinugo niya na siyang makapagtuturo ng lahat ng mga bagay. Huwag nating ipagmalaki, huwag nating ipagmapuri yung ating karunungan na ito'y mula sa tao, hindi mula sa Diyos. Kung kahit sinasabi namin sa aming pong pagtalakay, mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, nang binabanggit po namin dito ay hindi mula sa amin, mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, ito hindi karunungan ng tao at karunungan ito mula sa Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, sana magsigising tayo sa katotohanan na meron po talaga isusuko ang Diyos nang siyang magtuturo ng lahat mga bagay. At yan po ang hangad naming ipakilala at makilala ng lahat ng tao pang tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya, tunay na pagganap sa kalooban ng Diyos at hindi ng ating sariling kalooban. Pansamantala po natin muling puputulin at sa susunod pagtalakay natin, atin na po itong tatalakayin. Marami pong salamat. Ipagpatuloy naman po natin ang ating pong pagsubaybay sa ating pong pagpapahayag. At muli, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa inyong lahat na sumusubaybay sa programa pong ito. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating po lahat.